Hindi ho na itago ni VP Sara ang kanyang, should I say, exasperation. Sa palitan po ninyo ng kuro-kuro tungkol sa kung ano ba ang personal at official trip. In her words, I quote her, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Kapag personal siya, walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So ganun lang yan kasimple na kailangan ko pa i-explain. May buntong hininga pa po sa dulo. Ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Siya naman po ang nagbanggit na nagtatrabaho. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions, public office is a public trust. So dapat ipalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang mai-report, baka walang natrabaho. Ari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. We begin with Eden Santos, Net 25. Yusek, good afternoon po. Kumustahin ko lang po ulit yung kung meron na po bang plano meron na po bang tugon o aksyon ang gobyerno sa panukalang magpatupad mo ng price ceiling sa fresh meat na kaya daw po ng mga consumer para mapasunod naman yung pagbaba po ng presyo ng baboy sa farm gate. Supposed to be ay makakasama po sana natin si Kiko today. Kaya lang nagbago po ang ating schedule pero pinangako niya po na lahat ng ganyang katanungan ay sasagutin po itong linggong ito. Marahil po ay sa Huwebes. So ilaan niyo naman po ang tanong na yan kay Secretary Kiko. Isang tanong lang po dun sa CIMEPA, follow-up lang po na pinangunahan po kanina ng Pangulo. Doon po sa tax investment na binawasan, paano po ba ito, yung mga simpleng mamamayan lang po, paano po sila makakapag-invest dito? Maaari po silang turuan ng mas nakakaalam dito. Hindi po lahat tayo ay ganoon kaalam sa pagdating sa stock exchange. So meron po ito mga nagtuturo sa inyo, meron din po mga broker dito para po kayo'y maturuan. Thank you po. Maricar Sargan, Brigada. Good afternoon po, Yusek. Some U.S. lawmakers po are proposing to build an ammunition production and storage facility dyan po sa Subic, Zambales. And si Secretary Gibo Teodoro, nagpahayag na rin po ng pagiging bukas sa ideyang ito. Pero si Pangulong Marcos po kaya, bukas din po ba siya sa ganitong proposal? Since wala pa naman pong formal offer patungkol po dito, mas maganda po siguro bago natin hilingin ang tugon ng ating Pangulo is mas maganda mailatag sana sa kanya kung ano ang mga detalye dito. Ang Pangulo naman po ay doon lagi sa makakabuti sa ating bansa at makakabuti sa taong bayan. Thank you po. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Nagbukas na po ang 20th Congress and magsisimula na rin po, after ng SONA, magsisimula na rin po yung budget deliberation. Si House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga lawmakers is backing the calls to institutionalize a transparent budget process by opening bicameral deliberations to the public. Ano po ba yung comment dito ng Palasyo? We respect the independence of the Congress, pero kapag po ang pinag-usapan ay pagsasapubliko ng anumang transaksyon patungkol sa gobyerno, mas maganda po talaga na maging transparent ang bawat galaw ng taong bayan. Thank you, Yusek. Next, Ana Bajo, GMA News Online. Good afternoon, Yusek. Ma'am, yesterday, Ariel Nepomuceno took his oath as the new BOC Commissioner. Ma'am, may we just get the reason why Bienvenido Rubio was replaced? Katulad ng ating sinasabi, ang Pangulo, ang nais po talaga ay makapagbigay ng mas magandang serbisyo ang bawat heads of agencies, ang bawat leader na nasasakupan ng ating Pangulo. Hindi lamang po isa ang pinalitan, anim po kasama po ang commissioner ang napalitan. May mga collectors, may mga commissioners, may deputy commissioners rather, and directors. Anim po lahat sila sa Bureau of Customs. So, ang tanging gusto ng Pangulo
ay maging tapat sa bansa, labanan ng smuggling, at syempre po maging transparent sa koleksyon ng revenues. Pero ma'am, what does it say po sa performance ni Commissioner Rubio? Was the President not satisfied with his leadership po? Hindi po natin masasabi yan. At kung ano man po ang naging dahilan ng ating Pangulo, malamang po ito'y patungkol pa rin para sa ikagaganda ng serbisyo sa taong bayan. Ma'am, may we just get the President's marching orders kay Commissioner Nepomuceno? And sino po kaya yung papalit sa kanya sa iniwan niyang post? Sa OCD po yan. Wala pa po, hindi pa po sa akin na ibigay yung detalye patungkol dyan. Pero ang marching order, unang-una po, dapat protectionan po, strengthen yung border protection at labanan nga po ang smuggling. At nagsisimula na po ang pamahalaan sa paglaban, sa mas matinding laban sa smuggling. Thank you, ma'am. Next question, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Sa survey po na isinagawa ng Okta Research, lumabas na mas nakararaming Pilipino ang pabor na bumalik ang Pilipinas sa ICC. Is this something that will further the President's openness to rejoining the ICC, or will it create a sense of urgency for the country to rejoin the ICC? Sa ngayon po ay hindi pa po natin napag-uusapan yan, hindi pa po nababanggit ng Pangulo. Pero yung ganito mga sentimiento po ng ating mga kababayan ay dinidinig naman po ng ating Pangulo. So tignan na lang po natin sa mga susunod na araw kung ano po ang magiging saloobin ng Pangulo sa pag-rejoin sa ICC. Last week or over the weekend, hindi ho naitago ni VP Sara ang kanyang, should I say, exasperation sa palitan po ninyo ng kuro-kuro tungkol sa kung ano ba ang personal at official trip. In her words, I quote her, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Kapag personal siya, walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So ganun lang yan kasimple na kailangan ko pang explain. May buntong hininga pa po sa dulo. Would you like to respond? Ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po. Bakasyon o trabaho. Siya naman po ang nagbanggit na trabaho, nagtatrabaho. Not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions. Ayon na rin sa RA 6713, public office is a public trust. So dapat ipalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang ma-report, baka walang natrabaho. Ang Pangulo, focus sa trabaho. Kapag po siya man ay umaalis ng bansa, may dalang magandang balita. May magandang naging relasyon sa iba't ibang leaders. Isa dito ay ang pagsagip sa buhay ni Mary Jane Veloso dahil sa magandang relasyon sa Indonesia. Ang pagpapauwi, ang pagpapabalik ng dating mamabatas na si Arnulfo Teves. Pati na po ang mabilis na pagbabalik kay Alice Goo. At sa Japan, inaangat ang turismo ng Pilipinas. Yan po ang trabaho na dapat ipagmalaki kung talagang nagtrabaho. Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. Ma'am, just a follow-up question first on the BOC appointment. Does this mean that the former commissioner and the 6 other officials who were removed from their posts were tagged in anomalies within the agency? We cannot say that. We cannot say that. The only purpose of the President is there is a continuing performance evaluation. Everybody is on notice. Everybody is on probation. We have to work better for the country and for our fellow men, Filipino people. Okay, ma'am, on the Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said yesterday in an interview na he has already relayed to the President his intentions to apply for the Ombudsman post, which will be vacated by mid this month.
ano po yung naging response ng Pangulo doon sa pagsabi ni Justice Secretary Remulla na he wants to vacate the DOJ to transfer to the Ombudsman? Wala pa pong nababanggit ang Pangulo kasi wala pa rin po yung shortlist na tatanggap ang Pangulo. So, hintayin na lang po natin kung ano po ang magiging pasya pag sa tamang panahon. But does Remulla have the blessing of the President to vacate the DOJ? Yan po naman ay kanyang pagpapasya kay SOJ Boying Remulla. So hanggang ngayon ay wala pa naman po, hindi pa po nababakante ang Department of Justice. So hintayin na lang po natin. Jean Last Manalas. follow-up question. Meaning, ma'am, hindi pa nagpe-prepare din ng backup shortlist ang Pangulo with regard to the possible replacement of Remulla should he be accepted by the JBC? Opo. As of now, wala pa po tayo nakukuhang detalye kasi wala pa rin pong short notice para po sa posisyon ng Ombudsman. Jean Mangaluz, philstar.com. Good afternoon. So the DBM is set to submit its budget to Congress, the proposed 2026 budget to Congress this month. So what can we expect, especially since very controversial yung budget natin for this year? Lagi naman po ang Pangulo, sabi nga po natin kung ano ang makakabuti sa mamamayan at para sa bansa. So ngayon po, patungkol po sa PhilHealth Funds, ito po ay isinumiti pa lang, so pag-aaralan po ito. Tandaan po natin, muli, ang gusto po ng Pangulo ay mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, maging mas magaan, at mabigyan ng magandang serbisyong medikal at pangkalusugan. One quick follow-up. So intact po yung PhilHealth funds for in the 2026 budget sa proposed version? Ako po, sorry po, hindi ko po nakita. Tatanungin ko po ang Pangulo. Hindi ko po nakita as of now. Lef Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Sabi po ng LUWA, natapos na yung investigasyon nila. Kaugnay ng mga reklamo sa Prime Water, na isumite na po ba yung resulta ng investigasyon sa Malacanang at nabasa na ba ni Pangulong Marcos? Opo, nakatanggap na rin po tayo. Siguro nakalimutan ko lang pong dalhin. Ipapakita ko po sana sa inyo. Isang folder po siya, ang report, at 2 boxes ng balikbayan boxes. Ganon karami. So, nabigyan po tayo ng kopya kahapon at nabigyan na rin po ang Office of the President at ito po ay aaralin at asahan niyo po na mabilisan pong aaralin to para sa mga consumers po ng Prime Water. Pagkatapos pong maaral, ano po kaya ang susunod na hakbang? Definitely, gagawa po tayo ng legal na aksyon. Aksyon na naaayon sa batas at walang masasagasaan pero dapat para sa taong bayan. Last question, Adrian Halili, Business World. Hello, ma'am. Can I have the palace's reaction on the 50 peso wage hike in NCR? And will the President support a legislated wage hike in the 20th Congress given that senators and congressmen have already filed bills on it? Noong pa po natin sinasabi, gumagawa po talaga ang programa ang Pangulong Marcos Jr. para sa ikagagaan ng buhay ng bawat manggagawang Pilipino. Nandyan po ang mga job fairs kung saan nagkapagbigay na po tayo mula 2022 hanggang kasalukuyang May 1, ng 170,000 na trabaho para sa ating mga kababayan. At dahil na rin nagkaroon din po ng $27 billion investment, nakapag-create na rin po ng 350,000 na jobs nationwide. At kung nagbigay po ngayon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng 50 pesos na wage hike, yan po ang na-evaluate na maaaring ibigay sa ating mga gagawa para maibsan po ang kahit konting hirap na lumalabas po itong 1,300 per month. At sa lahat po ng kakayanin ng administrasyon at sa pakikipag-usap sa lahat ng stakeholders, mga manggagawa, mga negosyante, mga investors, lahat po ito ay pakikinggan para na rin sa kabutihan ng lahat. Hindi lamang para sa mga gawa, hindi lang para sa mga investors o sa mga negosyante, para po sa lahat. On the
legislated wage hike, ma'am. Will the President support it? Muli, pag-aaralan ito kung kakayanin ba talaga. Kasi kung magdudulot naman ito ng layoff dahil hindi kakayanin ng karamihang maliliit na mga negosyante, mas marami pong mahihirapang mga manggagawa dahil baka mawalan sila ng trabaho. Kaya po ito lahat ng ito ay pag-aaralan para sa ikabubuti po ng lahat.